my beloved Boss Mike Cervera. Pasalamat ako kasi na pinagbigyan nyo kami ng pagkakataon ngayon. Kasi, una, linawin po namin, ano po ba talaga ang nangyari sa kaso nitong si Senator Joel Villanueva na may kaugnayan noon sa PDAF scam nung kayo na po ang umupo bilang ombudsman? Okay. Pagkaupo ko bilang ombudsman in 2018. Pagkaupo niya bilang ombudsman noong 2018, kasi mga kababayan, lagi ho yan. Late. Hindi ho sumasabay sa pagka-presidente ng nanalong presidente. Diba? Nung naupo po, si Digong, nung 2016, mga kababayan, lumipas pa ho ng 2 taon. Bago po napalitan si Carpio, si Carpio. Kaya ho yan laging late. Parang ganito. Ito, yung pagkakaupo ni Boying. Ilang taon 3 taon yung lumagpas bago po napalitan itong si Martires. Yan. Gets nyo na. Ito na. Hindi ko matandaan ang date. Nakatanggap kami ng motion for reconsideration filed by Senator Joel Villanueva. Regardless, sabi nga ni Tulpo, kahit nakatanggap ka pa ng motion galing kay Joel Villanueva, bakit dinesisyonan mo na hindi nalalaman ng taong bayan yan? Kasi interest ng taong bayan ang nakasalalay diyan sa mga usapin ng mga pagnanakaw, sa kwarta, sa pondo, sa pera ng bayan. Ito si Martires naman Motion for reconsideration doon sa decision ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales, recommending for the filing of a criminal case against Senator Villanueva and sa administrative case dismissing him from the service. Todo paliwanag ho si Martires dito, mga kababayan. Todo paliwanag. Opo. Okay. Sa MR, pinaliwanag ni Joel lahat doon, ni Senator Joel, na hindi naman sa hindi naman sa representative ng Buhay Party List. Ay, teka muna, bakit nabadamay ang Buhay Party List? Bakit nadamay? Teka muna. Sa tingin mo, ibig sabihin mo, tatanga-tanga si Mercedita si Carpio? Sa tingin mo, Martires, parang gustong palabasin na tatanga-tanga si Carpio na hindi tinitignan mga kababayan, yung pong sinampa o yung dinesisyonan para hatulan ng guilty, etong si Villanueva. Grabe ka naman, Martires. So alam nyo na. So ngayon, yun naman pala. Meron pa palang ganyang issue na mali-mali ang desisyon. Bakit hindi nyo sinapubliko? Para nakasagot naman yung mga taong na-involved pala dyan. Nang sa ganon, malaman ng taong bayan kung sino may pagkakamali. Hindi ngayon na nagsisisihan tayo, sino ang dapat managot sa pagkaka-absuelto ng mga desisyon laban kay Villanueva. Sino? Di ba, mga kababayan ko? Ganun katindi. Bakit hindi mo pinaalam? Simple lang naman, press con lang ang katapat niyan. Press con. Sinadya nyo kasi na etong mga desisyon nyo kaya Joel Villanueva ay itinago nyo talaga. Tinago ito. Mga kababayan ko, tinago. Maniwala kayo. Di ba? Ganyan ang ginawa nila. Kaya ang taong bayan naghihimagsik Paano makakakuha ng hustisya? Paano matutuwa itong mga taong nagwawala sa kalsada? Na ultimo si Sara binabash na nila. Ultimo si Sara gusto na nilang panagutin. Pero bakit hanggang ngayon nakalaya pa yang si Sara? Di po ba? Ano bang ginagawa ninyo? Dahil ba kayo hinalal o itinalaga nung dating administrasyon kaya pagkadating sa kanila, sarado ang inyong mga bibig? Wala kayong sasabihin? Walang iimbestigahan? Sa dami po mga kababayan
ng mga atraso tulad niyan. Ang dami pong mga nangamatay na mga Pilipino ng panahon ni Digong. Tanungin nyo kung may naisampa kahit isa. Bakit hindi gumawa ang paraan, gawa ng paraan para kahit papano masabi lang, no, na may ginawa ang ombudsman. Sasabihin hindi naman ako ang magsasampa sila. Di dapat manawagan ka. Nakikita mo na sa iyong mga mata na meron nang hindi magandang nangyayari Ikaw mismo, manawagan ka sa lahat ng ating mga kababayan na tingin nila'y biktima sila ng ating si Presidente na si Duterte. Kayo ho ay pumunta sa akin, sa aking opisina. Kayo po'y malaya para magsampa ng kaukulang demanda. Di po ba? May narinig ho ba kayong ganon? Wala mga kababayan. Oo, wala ho. Walang ganon. Kaya ho mga kababayan, mahirap po na paniwalaan at pagtiwalaan. Sino? Si Martires. Kaya ho nagagalit na yung tao. Tingnan nyo. Yan o. Kita nyo mga kababayan ko, ganyan na ho yung mga tao ngayon. Yang mga taong nakikita nyo kahit kay Sara Duterte, galit na galit yan. Galit sila sa mga kurakot na katulad ni Sara Duterte. Di po ba? Yung mga tao, galit na galit oh. Grabe, no? Nagwawala yung mga kabataan ngayon. Ang sigaw nila, mga kurakot, ikulong na yan. Diba? Ano na Martires? Dahil sa mga pinaggagawa mo, may kurakot, inaabsuelto nyo. Tulad niyan, pati yung salin, pinakialaman mo. Dinesyusunan mo yung dikta ni Digunyo. Anong sabi ni Digunyo? Dapat na wag na yan, salin na yan. Oo. Abay, anong ginawa ninyo? Binali nyo yung nasa Constitution. Nilabag ninyo yung ating Constitution. Siya pagtatago pati salin ng mga kakampi ni Digunyo, 10 ng pamilya ni Digunyo. Mga walang yan talaga mga kababayan. So hindi na, masisisi nyo pa ba yung taong bayan na nagkakaganyan kung may mga katulad ni Martires? Di ba? Yaan mga kababayan. Diba, mga kababayan ko? Yan wala na. Ngayon, mga kababayan ko, kayo po ba naniniwala? Sino pa nakakapanood kay Maharlika? may nanonood pa ba sa inyo kay Maharlika? Dati talaga naman, walang ibang pinapanood yung mga tao, kundi si Maharlika, no? Ngayon, parang wala na hong nanonood sa kanya, wala nang nanonood doon. Ngayon mga kababayan, meron lang ho akong liliwanagin sa pinapakalat niya na naman na mga fake news. Nagpapasikat na naman sa paggawa ng fake news niya. Mga kababayan ko, una sa lahat, ako'y magpapatotoo. Kami magkakasama noon hanggang matapos ang eleksyon. Hanggang madaling araw, mga kababayan, walang tulugan. Nandoon po kami sa my headquarters noon. Ano po? Ngayon po, meron na naman siyang pinapakalat Oo, matindi to May pinapakalat na naman na kasiraan ni First Lady at ni Pangulong Bongbong, etong si Maharlika. Mga kababayan, pare-pares lang ho kaming nandoon at itatama lang natin, baka maraming maloko pa. O kung wala na hong naniniwala, buti naman. Baka ho may mga pangilan-ngilan na na maniniwala pa. Makinig kayo sa akin dahil ako magsasabi ng katotohanan. Eto.
kayo. Pinagtatawanan lang kayo, alam niyo ba? I was there with them. Campaign pa lang ni Bangag. Nakita ko na kayong mga, di ba? Alam niyo yan, binlag ko yan. Ang mga loyalista na nasa labas ng headquarters. Ako nakapasok ako dahil imbitado ako din sa Tanas doon eh. Overflowing ang pagkain. Kapal ng mukha mo, ikaw lang ba imbitado? Ano? Kape, lechon, ganyan. Pinapasok ako doon, kumain-kain kami. Nakatingin sa akin yung mga demonyo, yung pala, tingin nila sa akin threat na. Ano ang una ko naging reaksyon? I remember my friend. Sabi ko, kawawa naman yung mga tao sa mga BBM supporters doon na galing pa ng ibang probinsya, ganyan-ganyan. Baka naman sana naman, baka sabi ko sana naman yung food committee bigyan naman ng pagkain. O anong sabi sa akin? Kala mo talaga, totoo siya, oh. Pinapalabas niya, masama si si First Lady, tsaka si Presidente. Di-debunk natin to, ha? Hindi yan binibigyan ng mga tao doon. Kita nyo? During that time. Diba kinuwento ko sa inyo na parang I feel something na putang ina. Kung dito pa lang, hindi pa tayo nananalo. Sinungaling ka, dinadaan mo pa sa mura-mura, kala mo magiging relevant, kala mo magiging totoo kapag may kasamang mura yung sinasabi mo? Kapal ng mukha nito. Mga kababayan, hindi po totoo na walang pagkain po sa labas. O baka ilan ho sa inyo, sigurado, ako, papanigan nyo. Sa labas ho mga kababayan, nagkalat po yung pagkain. Anli ang pagkain. May hotdog, may tinapay. At marami kong dala nun na Nutriban galing sa Cuevas Bakery. Kasi Maharlika, ibang klase mag-isip eh. Diba? Grabe gumawa ng kasinungalingan, Maharlika. Nakakalimutan mo yata. Sa labas, punong-puno, napakarami. Ng hotdog, tinapay, inumin. Ang daming pagkain. Tama ho, mga kababayan ko? Yung sasabihin niya na nagugutom yung tao, want to sawa pagkain nun. Sinungaling to. Napakasinungaling mo talaga. Totoo yan. Sino mga sinong mga nakarating? Aurelia, nakarating ka ba? Boy pa ba si Devil? Sino? Mga kababayan, sobrang sinungaling. Ako magpapatotoo. Maniwala ako kayo. Maraming sasang-ayon sa sasabihin ko. Sa labas ho ng headquarters, noong eleksyon, mga kababayan, yung mga sumusuporta na nando doon, mananawa ho kayo sa pagkain. Inumin. May sarili ho na ay ihawan ng hotdog doon hanggang gusto nyo. Nandun lang sa tabi yung freezer. Kukuha lang ho kayo roon para lutuin nyo. Gano'n? Kukuha lang ho kayo ng tinapay hanggang gusto nyo. Maharlika, debate nga tayo. Hindi, takot sa akin to eh. Kasi sabi ni Maharlika, si Mike Cervera lang, sabi niya, si Mike Cervera lang ang matino. Kaibigan ko to pero hindi ko sinasang-ayunan yung sinasabi. Pero sinabi niyang mabait ako at maayos ako, naniniwala ako doon. Di ba? Naniniwala ako doon mga kababayan eh. Pero yung mga sinasabi niya na iba, yung tira niya kay Pangulo at kay First Lady, hindi ko sasang-ayunan kasi nando doon ako. Kala niya, siya lang yung nando doon mga kababayan, Marami tayo doon. Oo. Diba? Malaki kasi wag na. Hindi naman tayo mapanumbat eh. Ayokong babanggitin yung mga ganyang bagay. Pero sabi ko sa inyo, etong mga binabanggit ngayon na lumang-luma na rin, ang mga DDS wala nang maitira kay Pangulo at kay First Lady. Mga kababayan, hirap na sila. Nabanatan, tirahin. Sino? Ang Pangulo at First Lady. Kaya yung mga lumang-luma na abay nilalabas pa nila. Diba, Wala na. Walang-wala na, Ano na nangyari? Dapat nilabas niyo yung laman ng USB. USB, sabi nyo, meron kaming 6 na USB. Ilalabas namin sa tamang panahon. Putik na yan, anong tamang panahon ang inaantay nyo? Kapag nasa kulungan na kayo, kita nyo, naglabas ng peking polvoron video, nakipagkutsabaan doon sa, pugante na si Harry Roque. Nakapagkutsabaan mga kababayan. Oo.
Saan? Kay Harry Roque na pugante. Grabe, no? Sus, kinalawang na yung USB. Ang tagal na nun. Ano pa? Nasaan na yung isa? Yung kasakasama niya na sinasabi daw mga kababayan kung kani-kanino napupunta. Yung isang kasama niya na babae na nagpapatotoo daw na nagdodroga daw si Presidente kasama si First Lady. Yun ho anong kredibilidad hunom? Kung kani-kanino napupuntang lalaki, biruin nyo, may karelasyon na lalaki, nakikipagbengbangan pa sa iba Biruin ninyo. Kundi ba naman tanga, mahina rin ang ulo. Karelasyon mo, yung isang kongresista. Tapos, nakikipagkita ka at nakikipagbengbangan ka, nag-check-in kayo sa hotel pa nung kaibigan, nung kalibin mo. Siya nakakita. Nawala na, Tumahimik na sila, Wala na. Wala na ho sila, mga kababayan. Wala na. Ayawan na. Ayawan na sila So, paano? Mga kababayan ko, di ayawan na rin tayo. Grabe to si Maharlika. Binigyan ko lang ho ng reaction kasi talaga naman, hindi ho maganda yung kanyang mga mga paratan, lumang-luma na. Dapat noong nandoon ka, sinabi mo yan. Hindi yung ngayong luma na, binabalikan mo pa. Ganyan ba? Ang tama? Di po ba? Kung totoo kang tao, noong pa sinita mo na. Nung nandoon, nilive mo na. Sa mga kababayan ko, di ba, habang eleksyon. Grabe ho ang ginagawa rito. Maraming pagkain. Samantalang yung nasa labas, hindi mapakain. Dapat ginanon mo na. Kung ikaw naman ay totoo, di po ba? Kung siya'y totoo talaga. Di ba? Tama, mali. Kaso wala. Inayunan pa, in-enjoy yung lechon, yung masasarap na pagkain roon. In-enjoy ni bakla, mga kababayan In-enjoy ni Maharlika yun. Yung pagkakataon. Bakit? Si Maharlika, mga kababayan, yan po, ay siya tawag, mga kababayan social climber. Social climber ka. Diyos ko, hindi ka kutis mayaman. Kutis, taong kanal si Maharlika. Magaspang ang balat niya. Time. Muli, mga kababayan, maraming salamat sa pagsama. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.